Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Kristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Ito ang ginamit na mga aklat sa mga ministro at sa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Yung si tinig ng karunungan daw, ginagamit niya ito para patunayan na ayon sa otoridad Katoliko, ang simbahang Katoliko umano nagpatunay na ang Iglesia ni Kristo'y dapat animan para ang tao'y maligtas. Kaya mag-ingat talaga. Imagine, kahit si Senador Marcoleta na napakatalino, magaling mag-research, pero napaniwala nila na ang Iglesia na tatag ni Felix Manalo ay tunay. Kaya proud si Marcoleta na kaanib nito. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kung proud si Marcoleta na kaanib sa Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, na magaling at matalino, magaling mag-research, ano pa kaya yung mga kaanib sa simbahang Katoliko na hindi nagsisimba, mga kaanib sa simbahang Katoliko na hindi nag-aaral sa pananampalatayang Katoliko? Di ba? Di kaya ka madala nitong mga nagsusulputang sikta, lalo na sa Iglesia ni Kristong tatag ni Manalo? Tatalakayin natin ito. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At punta muna tayo sa comment section. May nag-comment si David Alionis. Good evening po, Bro Windel. Number 1 followers po niyo ako. Hello, welcome kapatid. Si Josefina Concepcion. Good evening, Bro Windel at lahat na kapuntos. Si Gilay Talin, watching from Spain. Si Delphine Rabago at sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay. Di tayo naka-live sa Facebook. Mahina ang signal pala, no? So sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, bago tayo papasok sa punto por punto, tatalakayin natin itong mga aklat Katoliko ginagamit na propaganda at grabe talaga, no? Nakapanindig balhibo. Mula pa noong itinatag sila ni Felix Manalo, itong modus operandi nila
ang paggamit sa mga aklat Katoliko at pag-iskwat kung ano man ang nakasulat. Mabasa lang ang Iglesia ni Cristo, yon. Inaagaw na nila na pinatunayan daw na ang Iglesia ni Cristo'y tatag ng ating Panginoon Kristo. May isang ministro na gumagamit sa aklat na ito po, may tatlong uri akong aklat dito na Spirit of Catholicism. Ito po. Ginagamit nila ito sa mga debate, ito na mga aklat. Spirit of Catholicism, mga kapatid, by Carl Adam. Bakit? Pansinin ninyo. Ito ang sinabi ng ministro. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa Wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. So, napansin niyo kahit si Senador Marcolita na isang abogado, napaniwala pa sa ganitong propaganda ng INC, mga kapatid. Pero una, magtanong kayo, bakit nga ba sinulat sa aklat Katoliko, lalo na yung sinipi umano nila na Spirit of Catholicism, may tatlo ako ditong kopya ng Spirit of Catholicism. Sa pahina, ano daw ang pahina? Naalala nyo? Anong pahina? Pahina, ayon sa kanila, pahina 192. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa Wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong. So pahina 192. Okay. Sige. Sisilipin natin. Pahina 192. Tingnan ninyo. Itong aklat na ito. Carl Adam, Spirit of Catholicism. Yung sinipi ng ministro, mabasa ba sa pahina 192? 192. Wala tayong nabasa. Wala tayong nabasa. Ulitin natin ang Spirit of Catholicism na ito. Pahina 192. Okay? Sa sinipi niya, sa naturang pahina, wala tayong nabasa. Okay. Subukan natin sa isang Spirit of aklat na Spirit of Catholicism. Ito. Yan. Tingnan natin. Pahina 192. Tingnan nyo. Meron bang mabasa sa sinipi niya? Okay. Wala din. Wala din tayong mabasa. Wala din tayong mabasa. Okay, tingnan natin. Ginamit natin ito. Ito na namang isa. Tingnan natin kung meron bang
mabasa. Ito. Sandali. Yun ang pinakita na natin. Ito. Tingnan natin. Ito. Sandali. Ito pala. Napakita na natin yan. Ito. Walang mabasa. No? Ito. Tingnan niyo. Pahina 192. Meron ba tayong mabasa? Pahina 192. Wala tayong mabasa sa naturang aklat. See? Wala tayong mabasa. Wala. Okay, wala tayong mabasa. Ngayon, dahil wala tayong mabasa, una, magtaka siguro kayo, bakit ba sa mga aklat Katoliko pinatunayan na nakasulat ang Iglesia ni Cristo? Una, ang propaganda ng mga ministro, mga kapatid. Alam niyo ba? Iniwan daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Church of Christ. Yon. Yung distinctive mark of the church. Iniwan daw. Mali. Bakit? Kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, ito po ang mabasa sa pahina number 811. This is the soul of church, o the soul Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic apostolic. These four characteristics inseparably linked with each other indicate the essential feature of the church and her mission. See? Kaya mag-ingat sa mga pinagputol-putol nila at mga ngaral nila, lalo na itong tinig ng karunungan, ginagamit nila ito, mga ministro ni Felix Manalo, ang aklat na ito. Ginagamit nila para patunayan na sila daw ang totoo na iglesia. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya So napaniwala kahit si Marcolita sa iglesyang inaniba niyang tatag ni Felix Manalo dahil sa mga pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ
Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Yan. Mabasa lang ang Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, abay, inaangkin na. Pero sino po bang Iglesia ni Cristo ang tinutukoy diyan? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church spread over the whole world. So, napansin ninyo ang ganon na mga atake at pinipilipit ang mga aklat Katoliko. Now, may nabasa ako na pasugo nila, napakalumang pasugo, 1977, yung debate between Ministro Jose Bibar at Attorney Mel Comeran, CFD ng Cebu, si Attorney Mel Comeran. Pinapublish nila yung aklat Katoliko na binasa nila, mga kapatid. Ito po, pinapublish sa kanilang pasugo. Ito, mabasa natin sa pasugo nila. Napansin ninyo. So, the Catholic Church does not start with Christ. Ayan. At yun din ang ginamit ng mga The Revelers. Kung napansin ninyo. Si Kristo nagtayo, kay Kristo nagsimula. At nagsimula daw sa upper room ng Jerusalem 2,000 years ago. So yun ay ayon sa aklat referensya, hindi sa Biblia. Pero ito po, babasahin ko, mga nakikinig. Aklat na pinamagatang How Did the Catholic Church Start? Ito. Yung aklat na ito na sulat ng pare, opisyal na aklat Katoliko ito sapagkat mayroong nihil obstat at mayroong imprimatur. Na-publish po ito noong 1952. Ano sinasabi ng pare sa aklat na ito tungkol sa Iglesia Katolika? Pareho ba nung sinasabi nung referensyang binabasa ni Packmaster na si Kristo daw nagtayo ng iglesia at nagsimula sa Jerusalem noong 2,000 years ago? Dito po sa page 35 ng aklat na ito nakasulat. Back to the beginnings. So, the Catholic Church, So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Yan ang klarong-klaro. Yan. Ganon ang mga ministro at mga ngaral ng INC. At ito, tingnan niyo, nakasulat talaga. So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Ano ba ang konteksto sa naturang aklat nang sinabi the Catholic Church, so the Catholic Church does not start with Jesus Christ? Malinaw mga kapatid, ang konteksto sa naturang aklat ay ito. Nagsimula na sa lumang tipan pa. He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Yun ang nakasulat sa aklat na How Did the Catholic Church? Kaya nga, ang konteksto dyan, bakit sinabing, so the Catholic Church did not start with Jesus dahil nagsimula sa lumang tipan. Pero ang tanong, ito ba'y itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ito ang iniwasan nila dahil booking sila. Ito,
pansinin ninyo. Ito ang mabasa mga kapatid na yan makita ninyo ang modus operandi nila. Di ba malinaw? Founder and conserver. Christ is the founder of the Catholic Church. Yet, He did so much more than merely invent a new form of religion. Indeed, it would be incorrect to suggest that Christ in His church began something entirely new and distinctly different. Out of the old law, He kept all that was best. To this, He united what He knew, yet remained to be done. He Himself belonged both in the Old Testament and the New Testament. He is the link that joins them, the fulfillment of prophecy, the Father, the fuller faith. So napansin ninyo, yun ang konteksto. Si Kristo ang nagtatag, pero ang simbahang ito ay nagsimula pa sa lumang tipan sa mga propeta na inulaan na. Kaya kung ginagamit nila na may mabasa sa pahina 36, so the Catholic Church did not start with Jesus dahil ang konteksto diyan, tandaan ninyo, binanggit na ito'y nagsimula sa lumang tipan. Pero, dahil sinisipi nila ito, nang itinatag ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, di ba ibig sabihin nagsimula sa Kanya? Mabasa ba sa aklat na ito? Ito po mga kapatid ang mabasa. The church is started with Jesus Christ. See? Nang naitatag, ang simbahang Katoliko ay nagsimula sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, ito'y may karugtong na sa Old Testament. Kaya, He perfected it, He fulfilled it, and elevated it as a dignity. A new dignity. Pero meron pa silang ginagamit, mga kapatid, na anong tawag dito? Di ba, pambubudol? Bakit? Ginamit din nila, ito pa rin na aklat, pahina 36, na-publish din sa kanilang pasugo, supplement, Marso 1977, sa pahina B. Ito ang mabasa, pansinin ninyo. Si Bibar ang gumagamit sa debate umano yan. Nang binuksan ang pahina 36, it is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church goes back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banner of revolt. So napansin niyo? Pero naalala ninyo, paano yan minadjik ni Ramel Parba sa debate namin? Eto, nawala ang nut. Bakit nawala ang nut? Paano niya binasa? Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the revolt beginning. They altogether fantastic to say that the revolt beginning of the Catholic Church go back to the horrible day. So gusto nilang ipalitaw na sa pamamagitan dito, inaamin ng otoridad Katoliko na ang simula ng simbahang Katoliko ay nagsimula ni Satanas. Napansin niyo? Kaya ang pagbasa ni Parba, they all together fantastic to say. Shout out daw si Muslim Islam. They all together fantastic to say. Pero hindi yan ang mabasa. Minadjik lang ni Parba. Bakit? Paano binasa? Balikan natin ang The Revealers. Way back.
It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church. So, nabasa nila, it is not fantastic to say. Paano dinaya ni Parba? Balikan natin. Pero ang mastermind, Debate namin to. gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day. Bakit iniwasan ni Parba ang it is not altogether tulad sa pagbasa ng The Revealers? Si Kristo nagtayo, kay Kristo nagsimula. At nagsimula, Sandali balik na natin ang The Revealers, no? way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies. So malinaw naman, nakasulat yan sa English kasi si Parba di all together daw. Pero ang nakasulat, it is not all together. Ano po ba ang Tagalog? Hindi gaanong kapanipaniwala sabihin ang malayo ng pinagsimulan ng simbahang Katoliko. Yun ang nakasulat. Pero gusto nilang ipalitaw na inaamin ng simbahang Katoliko na nagsimula kay Satanas. Kaya minagic. So, mag-ingat talaga sa ganyan na mga propaganda, mga kapatid, no? Mag-ingat talaga. Dahil daming mga pabudol-budol. Sandali. Confused Arctic birds. Bulok na bulok ang moral ng mga miyembro niyo. Iglesia ni Manalo ka ba kaanib? Alam ko kung Iglesia ni Manalo ka kaanib, ang binasa nila dyan na aklat, minadjik na naman nila. Ito, na aklat, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, sa pahina 30, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na ang iskandalo'y dumating, ngunit sa abay nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahihiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Mga ministro, ginagamit itong aklat na ito. Pero, iwan ko ba kung sadya nilang di naunawaan o pinipilipit lang. Napakalinaw na kasulat. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Bakit nagiging bulok ang moral? Dahil hindi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng iglesia. Yun ang resulta. Pero ituloy, yung iniwasan. Anong iniwasan diyan sa mga ministro? Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa ating pananampalataya, sinasampalataya natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Yan. Ganon. No? So, balikan natin yung
pambubudol nila sa mga aklat Katoliko. Basta lang makagamit ng aklat Katoliko, mga kapatid. Imagine, ano yung aklat na ginagamit nila para palitawin na sila daw ay pinatunayan ng aklat Katoliko na sila daw ay tunay. Ito. Grabe, no? Kahit mga aklat Katoliko, chap-chap nila, mga kapatid. Ito. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Yan. Pambubudol na naman. Sandali muna, ha? Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na naman merong ang paggamit sa aklat na ito, mga kapatid. Bakit? Una, kung tingnan natin, ginamit nila Father Smith Instructs Jackson. Ito kasi ang nakasulat. Pinag-chap-chap ng mga ministro, kaya mag-ingat talaga kayo, mga kapatid. Sandali, ito pala. Ito. The Church of Christ must be in nature, in service, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Vatican Council, the Church number 14, said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. So, ano daw ang pinagchap-chap sa mga ministro dito? For Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or remain in it, would not be saved. Napansin ninyo? Yun ang aklat na ginamit nila. Ginamit nila, mga kapatid. At daming mga inosenting nadala. Imagine, mga inosente talaga nadala. No? Hindi lang yan. Ano pa na aklat ang ginagamit nila, mga kapatid? Alam niyo ba kung anong aklat yan? Ito pa. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko
sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Iswita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. At ang sabi pa nga nung silipin natin mga kapatid, itong aklat na ginagamit nila, ano bang nakasulat? kapatid na Bobby, Sandali ha. Eto, pansinin ninyo, ang nakasulat mga kapatid. Ano ang nakasulat sa naturang aklat? No? Ito ba'y tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Ito po, ito ang iniwasan nila. Mag-ingat kayo. No? The lessons of the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. See? Yun ang nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid. No. Pero meron pang isang aklat na ginagamit nila para, imagine, mga aklat Katoliko, ginagamit nila para patunayan na sila daw ang totoo na iglesia. Balikan natin. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Grabe, no? Aklat Katoliko, Fundamentals of Catholic Dogma, mga kapatid. Eto, Fundamentals of Catholic Dogma. Sinabi umano sa naturang aklat na ang Iglesia ni Kristo ang inaagaw nila. Pag sinabing Iglesia ni Kristo, aklat Katoliko, sila daw umano yon. Tingnan natin sa Fundamentals of Catholic Dogma. Ito ang mabasa, mga kapatid. No, pansinin ninyo. Pahina 270. To describe this true church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong uri na paggamit nila sa mga aklat Katoliko. Kaya nga kung harap ka ng debate, wala kang background sa mga modus operandi na ginamit nila, katulad dito, abay, mapauo ka. Lalo na, yung paggamit sa Pasugo Magazine,
na pinagmamalaki nila, mga kapatid, sa debate daw ni Attorney Mel Comeran. Tinanong daw umano si Attorney Mel Comeran ni Jose Vivar na kung mapatunayan ko ayon sa aklat Katoliko na ang simbahang Katoliko ay hindi galing kay Kristo. Yun, isa yan sa tanong nila, cross-examination. Kung mapatunayan ko mula sa aklat Katoliko na ang simbahang Katoliko ay hindi galing kay Kristo, aaminin mo ba na talo ka? At ito nakasulat talaga sa kanilang Pasugo Magazine. Napansin niyo? So the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Pinutol! Out of context. At mula pa noong naitatag sila ni Felix Manalo, ganun na talaga. Sa lahat ng mga debate, yun ang kanilang taktika. Kaya, may mga nag-request, dapat umano, may mga panibagong debate na naman. Pabor ba kayo na may panibagong debate na naman, pampublikong debate, na itong mga iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Kung pabor kayo na may maganap na naman na debate, anong gusto niyo? Comment kayo. Pare versus ministro o CFD, ako versus ministro? At saan gusto ninyo na ganapin ang debate? Sige, comment kayo, mga kapatid. So, kaya nga, yun ang dahilan na yung mga aklat talagang pinanggamit nila ay hinanap natin. At marami ding salamat sa mga kapatid na nasa ibang bansa na ang iba ay nagpadala sa mga aklat na ito na magagamit natin. Dahil grabe talaga ang kanilang mga modus operandi, di ba? At kaya mag-ingat dahil ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid natin na kulang ang kaalaman. I am Catholic, I am